Breaking news! COMELEC Chairman George Garcia, tumanggap umano ng 4 na maleta ayon sa ex-Marines. Umani ng matinding diskusyon sa publiko nang idinetali ng isa sa mga dating sundalo na kabilang sa tinaguriang Brave 18, ang umano'y paglipat ng mga maleta na may lamang pera na kaugnay umano sa 2025 midterm elections. Sa panayam sa programang Banateros, ibinahagi ni Technical Sergeant Benny Bolontati, isa sa mga dating sundalo, na nagkaroon umano ng mga pagkakataon na naglipat ng maleta, kasunod ng mga meeting na kinasangkutan umano ni Commission on Elections Chairman George Garcia. Ayon kay Bolontati, hindi raw nila direktang iniabot ang mga maleta kay Garcia, ngunit nagkaroon umano ng meeting sa Midas Hotel, kung saan nailipat umano ang mga ito sa sasakyan matapos ang pagpupulong. Ibinahagi rin niya na nangyari umano ito bago at matapos ang halalan, kung saan kabuang 4 na maleta ang umano'y nailipat. Nang tanungin kung magkano umano ang laman ng bawat maleta, sagot niya, parang 35 to 40 million. Ito, sa COMELEC, nag-deliver po ba kayo? Gusto namin marinig sa inyo kasi narinig namin sa social media. Gusto namin marinig sa inyo mismo. Ilang beses po ba kayo nag-deliver sa COMELEC at kanino po i-deliver? Saan? Saan? Saan COMELEC? Bali si chairman ng COMELEC. Sino po? Garcia. Chairman ng COMELEC po, Garcia. Hindi man namin dineliver talaga sa kanya. Ano lang, nakipag-meeting sa kay boss sa Midas Hotel. Tapos yung dala na malita, 2 beses kasi siya meeting. Bali, yung EA na po yung nag-transfer doon sa sasakyan, pero yung dinikit nila sa parking. 2 beses po yun na nangyari. Ilang maleta, tsaka kailan to? Before the election ba to? Bago mag-eleksyon, tsaka yung after ng eleksyon. 4 na malita po. 4 na maleta yung down payment. Tapos yung kabuuang bayad, 4 ulit. Parang gano'n. Tigda-2 po. Dalawa. Medium size. Wala kaya. Medium size. Sir, ito, magkano sa tingin nyo yung isang medium size na laman? Parang 35 to 40 M. 35 to 40 million. Curious lang ako, no? Pag binigay yung maleta, mamahalin din yung maleta, pati yung maleta sa inyo na. Ganun ba? Wala nang balikan yun. O pag, babalik para lagyan ulit. Di sa kanila na po yun. Doon na yun. Sige. Na-curious ako dun sa Rimowa kasi ang mahal nun eh. Original po ba na Rimowa yun? O galing dyan sa tabi-tabi lang? Yung mga peke? Okay. Yung mga Class A na tinatawag, na tinitinda sa Green Hills sa Divisoria, ganun po ba? Yan po, sa mga Green Hills. Tapos yung ang mahalaga Divisoria po. maihatid no? 999, baka buy one take one pa yun. No? So, linawin natin, 2 nung una, na ang tiglalaman ay 35 to 40. So, sabihin na natin 35 plus 35, 70, plus pagkatapos 35, 70. So, 140 ang total. Ito, how about delivery kay Secretary Anyo at saka Secretary Pangandaman at Secretary Tio Laurel? Meron po ba kayong kaalaman dyan sa mga sekretary na to? Townhouse na yan, sir. Ha? Townhouse po. Sa townhouse, pumupunta sila. Yes po. Kamiting nila si boss tapos si speaker. Hindi, pero ka-meeting lang o nag-abot kayo o nagdala kayo ng maleta doon sa sasakyan nila? Hindi kasi mula doon sa may Horizon, sir, may dala na kami ng paper bag. Yung paper bag, pinapasok namin doon sa Unit 8. Tapos doon din sila nag-meeting. Pagtapos meeting po, paglabas nila, dala na nila yung paper bag. Hindi, pero nakita niyo yung mga sekretary na binanggit ko. Opo, andun sa So kilala ninyo? Opo, sir. Paano ba maging sekretary? Hindi ko alam Oo eh. nga eh. Parang turo lang eh. O ikaw na. Pumapaldo pala dyan, no? Oo. Alam mo, dapat yung kanta sa kanila yung yung gaano kadalas ang minsan. Parang yan lagi ang Napag-aalata naman yung edad mo, Butch. Ayun, so Sa Quadcom. Ayan, sa Quadcom, meron bang nakapag-deliver sa inyo? yung nakapag-deliver sa House, yung mismo sa Kamara, sa Congress. Sa amin, sir, sa team ni boss, halos naman na alam naman na may dala kaming pera, paper bag.
Ah, So tuwing pumapasok kayo, di ba siyempre pumapasok pa si Zaldico at that time. Chairperson pa siya ng APRO, di ba? opo. So may bit-bit kayo. Galing sa Horizon Homes po, ikakarga niya sa sasakyan. Dala-dala na po sa Congress. Tapos iakyat namin doon. Yung EE na po yung mag-distribute. Ano to, maleta o paper bag? Yun po. Paper bag. So pinapasok nyo, saan nyo pinapasok sa Congress? Pagka ano po, inaakyat doon sa opisina ni boss. Hindi, saan kayo dumadaan? Kasi Sa maraming daanan helipad yun po, eh. helipad. Sa helipad, sir. Sa helipad. Yes, sir. Doon eh. Tapos may CCTV doon. Meron, sir. Kasi ito yung VIP, di ba? Yung helipad. Ang dumadaan lang dyan si speaker eh. At saka yung mga friends niya. Yes, sir. Di ba? Tapos Pero- diretso yun. So, Pero minsan din sir, doon sa kabila sa 325, kasi dalawa yung opisina ni boss eh. Sa 325 din po. gaano kadalas yan? Anong quadcom po, pag may every na mag-meeting, meron pa kaming dadala. So pag may hearing, may bit-bit kayo. Opo. Hindi nyo lang alam kung saan na napupunta. Pagka labas ba ninyo, bit-bit nyo pa rin yun? Hindi na po. Alam ko sa mga member po ng quadcom po ibibigay. Teka muna, tanungin natin to Quadcom na kasi gusto natin to eh. Parang mainit ka sa Quadcom. Hindi naman. Hindi, tuwing may meeting ang Quadcom o may hearing, ilang maleta, lahat ba sila o panggrupo yung ibinibigay ninyo? Maleta ba? Folder? Paper bag po, individual naman pagbigay sa kanila. Yung iba na hindi na hindi na bibigyan sa townhouse na po. So yung pinapasok ninyong paper bag, 4 million ba o mga 2 million lang? Ano po yung laman naman? Minimum po 5 to 10 M po. Kano magan? 5 to 10 M. Ang isang envelope. Hindi, isang Paper bag. Isang paper bag. Yung expendable envelope, bali 2 M lang yung laman po nun. Kunwari ako. Gaano kadami yun? Yung paper bag? Marami naman po. Marami. Kaya palang sipag nila hearing. Pwede araw-araw ang hearing. Kumapaldo pala. Oo nga eh. Ito. How about Senador Escudero, Ligarda, Erwin Tulfo, at gaano kadalas? Doon po sa kay Senator Ligarda po doon sa bahay niya. Sa Sa Batangas. Forbes. Dito. Sa Forbes. Opo. Kasama po mismo si Kong Saldi noon, sir. Ano to, senador siya o congresswoman pa noong time na to? 2024 po yun, sir. 2024. Eh, Senador na. Senador Oo, na. oo. Pag meeting niya doon, si boss, pagpasok nung lipo ni boss, binaba namin yung 2 malita. Ilang beses po yun? Gaano kadalas? O isang beses lang? Para sa akin po, sir, isang beses lang po, sir. Andali, 2 maleta? Yes, sir. Medium yan, sir. Medium, sir. Medium. Sabihin na natin, medium. Medium 35, to large. 70. Medium po, sir. 70. 999. Bakit hindi, ito, nagtataka lang ako, bakit laging medium, hindi large? Mabigat. Mga 3 tao, sir, kung alanganin ka magbuhat. Di ako, kaya ko yun. Ako. Bigyan mo nga. Kakayanin mo. Joke lang. Tapos, doon po kay Senator Escudero, kasama din po namin si Boss Saldi noon. December po yun, sir, 2024. Doon sa bahay niya sa New Manila. 4 na malita rin po, sir. Etong mga nangyayaring, di ba, pinag-uusapan natin yung ginawa ninyo sa NBI. Kasi etong paulit-ulit na tinatanong nung time na ini-interview namin si Attorney Baligod na baka naman katulad din yan nung kay Gutesa na sa simula lang, tapos pag tinakot yung pamilya, naintindihan natin, ako naintindihan ko yung nangyari kay Gutesa, tapakahirap nga rin naman. Sabi nga nila, i-bash ka na at lahat, gawin na sa'yo lahat, pero pag ang pamilya mo na, dudugo na yung puso mo dun di ba? Alam natin yan. Pero kayo ba, kasi yan ang tanong sa amin siyempre, di man namin masagot, kayo po ba, hanggang kailan kayo
At sigurado ba kayo hanggang dulo, itutuloy nyo itong laban na to? Sige po, kahit sino po. Hello sir, para sa amin tong tropa na to sir. Kung anong naumpisahan namin, hanggang dulo na ito. Wala nang iwanan. Tatapusin na namin kung sana nga matuldukan na to eh. Kasi naumpisa na namin to. Hanggang dulo na ito. Paano sir kung merong magtrilyani sa inyo? Malabo. Malabo mangyari. Malabo. Malabo si Medyo Trillanes, ibang no? breed yun, ano? Iba, Oo, mixed breed yun. Sige po. Meron pa iba? Hindi po gawain ng Maris yung ganun, sir. Hindi po gawain ng Maris yung ganun, sir. Yung ginagawa ni okay. Trillanes. Sa amin nga, sir, sa dami-dami naming malita, dinadala kung saan-saan. Kahit 1,000 man lang, kasi 1,000 o 500 na laman yan. Hindi pa kami nakatikim yan na magkuha dyan. Di ba? Dito, pero ito honest to sa akin lang ako talaga humahanga sa ginawa ninyo. Dahil pwede naman kayo manahimik eh. Pwede naman kayong mabuhay ng mapayapa, di ba? Alam naman natin ang gulo-gulo na ng mundo. Pwede kayo mabuhay ng mapayapa, pero nagsalita pa rin kayo. Napakahirap niyan eh. Ako nga pag nagsasalita, ang dami kong kasong kinaharap eh. Paano pa kaya kayo na talagang ang binangga ninyo at talagang detalyado ang sinabi ninyo? Talagang kita nyo, ilan na demanda ninyo ngayon? Di ba lahat ata ng binanggit ninyo, dinimanda na kayo? Anong nagbibigay sa inyo ng inspirasyon na tumuloy-tuloy dito sa laban na to? Nagsalita kami sir dahil sa kapakanan po at kinabukasan ng ating bansa, lalong-lalo na po sa aming sari-sariling pamilya at sari-sariling bayan. Kasi alam na namin na napakatalamak na talaga ng korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Kaya kailangan natin tuldukan dito sir. Magtulungan tayo, lalong-lalo na sa mga taong bayan, na suportahan kami kung may suporta kayo sa amin through our emotional o hindi naman kami humingi ng financial sir kasi sanay kami sa hirap sir, sanay kami sa gutom. Simulat sa pula pumasok kami ng military, yun na yung na-train sa amin sir eh. Hindi kami tumatanggap ng kung anong offer sa amin sir. Hindi, nakasuporta ang taong bayan sa inyo. Yan, nalaglag. Sige po. Sir, kailan pa at saka saan pa? Kasi may kasabihan nga tayo, sir, the evil triumphs when good men do nothing. Yun. Eto sir, mga sir, halimbawa wag naman sana. Pero kadalasan po kasi parang ginagamit yung pamilya para panghinaan kayo o matras kayo sa laban. Bawat laban na sinusong, lagi po nangyayari yan. Paano po kung gamitin ng pamilya nyo para patiklupin kayo? Hindi nyo po ba naisip yun na madedelikado ang pamilya namin? Sige sir, ikaw, hindi ka pa nagsalita si sir, ngayon na. We are ready, sir. Ready. Sir, para sa akin, Thank you. itong nabuo namin to na pag-uusap noon, nag-ano na ako sa pamilya ko, kwininto ko na kung ano yung katotohanan para sa amin yung mga pagdi-deliver at kung ano yung nakikita namin at kung sino ang pinagdi-deliveran namin. Sabi ng pamilya ko, kung ano yung totoo, sabihin nyo. At andito lang kami, sabi ng pamilya ko. Kaya yung pamilya ko, sila yung nagpapalakas ng loob ko. Kaya sumama din ako dito at nabuo itong team namin na naumpisan namin. Kaya hanggang dulo na to para sa bansang Pilipinas. Good. Meron pa po. Sir, ayun. Okay. Ay, yung sinasabi niyo, sir, na pakialaman yung pamilya namin, iba namang usapan yan kasi hindi naman, ang sa amin lang dito, yung usapan lang man sa korupsyon ang pinaglalaban namin. Iba na pong usapan ng pakialaman ng pamilya namin, gira na po yan. Naku. Ay. Hindi kasi alam nyo, sabi nga, sa mga adik, walang imposible. Alam nyo naman yan, di ba? Wala akong pinatutukuyan, pero sa bangag, walang imposible. Lahat ay gagawin
para talaga proteksyonan ng sarili. Di ba? Siyempre, yung mga praning. Di ba? Pag, ayan talagang kahit na napapaligiran na siya ng pulis, napapaligiran na siya ng katotohanan, hindi yung papahuli ng buhay. Gagawin niya ng lahat. Alam naman natin na marami sa ating government official na bangag sa kapangyarihan, lulong sa kapangyarihan. So, gagawin niya lahat para hindi mawala yung kapangyarihan na yon at yung nakukuha pa nila hanggang ngayon. Kasi ang balita natin, di ba, kayo din, alam niyo yan, tuloy-tuloy pa rin sila eh. Imagine niyo, corrupt ang 2025 budget. Until now, inulit pa nila. Para bang wala sila talagang konsensya, paulit-ulit. Hindi ba kayo na-frustrate doon? Sa bagay na, ano ba yan? Paulit-ulit na lang. Hindi nyo ba naisip na meron pa kayong gawing hakbang na iba? Ito nga sir, yung ginakbang namin nga ngayon, baka may dadagdag pa kami na para matigil na talaga itong korupsyon ito dito sa ating bansa. So marami pa kayong ebidensyang ilalabas? Yes po, marami pa po. At saka maliban sa ebidensya, boss, parang narinig ko, hindi lang kayo 18. Meron pa pong, kung halimbawa man, may gawin sila sa inyo, may backup na mga Marines din po ba ito? Na mga natitirang iba? Ano naman ang pakiramdam ninyo na na hindi kayo nimbitahan ni Lacson at parang tila minaliit kayo ni Lacson at ni Soto? Hindi kayo inimbitahan sa Blue Ribbon? Yes, sir. Meron ba? Sige lang. Baka sir, hindi niya lang kami inimbitahan kasi baka mapatunayan doon, masabi yung katotohanan. Pag nagtanong sila ba? Si Lacson po ba ay nakatira ninyo? Meron kayong kaalaman? Wala naman. So, si Soto lang, yung ngayon ay nasa Blue Ribbon o sa leadership ng Senate. Opo, siya po. Okay. Puro kabila ang tinatanong natin nakatanggap eh. Tanongin natin sila. Kung si BP Sara, nung siya ay secretary ng Department of Education, naghatid po ba kayo sa kanya ng pera? Wala po, sir. Wala. Hindi, kasi ayan ang inaano nila ayan ang narrative ng mga dilaw na Duterte lang daw tong mga to, kaya ang dinadali nila o ang tinitira nila yung yung administration Itanong natin, kayo ba Duterte lang ba talaga kayo o ano? Sige nga. Wala po, Kami sir, neutral kami sir. Ilan dito Ilocano? Ang dami. Marami. Ilocano rin ako. Ilocano rin kami. Lalo na to, kuripot nito eh. ito. Hindi, kapatid ko kasi ito eh. Yung kapatid Inamin ko, kapatid ko to eh. Kaya, Huwag niyo sabihin ha, hindi totoo na kuripot ang so, Ilocano. yung mga nasa likod, Ilocano. Waldas ka lang daw, boss. Yan, ito sa harap din. Oh. Kasi iba, Mindanao na. Mindanao. Oh. Kaya para balanse tayo kay Congressman Pulong Duterte. Wala din po sir, wala din. Natin. Kaya nga sabi namin sir, itong paglalahad namin, hindi to siya na maka-pro Duterte kami, maka-pro BBM kami. Ang inilalahad namin sir, ay yung kung ano nakita namin at kung anong katotohanan lamang. Kasi from the beginning yung sinasabi ni attorney sa amin, in-explain sa amin kung ano nakalala yung corruption sa Pilipinas. Kaya inisa-isa namin, na-explain sa kanya na yun nga, ganyan nakalaki ang korupsyon ng Pilipinas, saan napupunta yung budget. Kami sir, may alam kami sa mga ganyan. Kaya nabuo tong grupo namin na ito, na Brave 18, dahil sa desisyon namin na matulukan nga yung korupsyon sa Pilipinas. Tapos, ang dito sir, yung sinasabi nila na pro Duterte kami, kaya tingnan mo naman sir si Senador Loren Legarda, si Senador Chis Escudero, di ba sa kabila kay baka pro Duterte naman yan sila. Bakit namin dinamay dyan? Di ba? Kung may kinikilingan kami na na politiko, sana hindi namin binanggit yan. Pero bakit sa kabila nitong matitibay ng mga aligasyon ninyo, bakit sa tingin nyo may mga politiko
na pinagtatakpan pa rin at baliktarin kayo? Gusto kayong baliktarin? Dahil gusto nila, sir, na ipagpatuloy yung ginagawa nilang mali. Na sana yung budget na para sa taong bayan, ibubulsa nila o gagamitin nila sa kasamaan. Kaya nga, desisyon naming lumabas talaga, sir, para matulugan talaga tong korupsyon sa bansang Pilipinas po. Okay, last question na. Ito, matinding tanong to. Sana masagot ninyo. Sino sa inyo ang inutusan ni Saldico para trabauhin ako? Wala naman. Hindi, ako nagtatanong lang ha. Ayan, pero hindi sasagot. Nakuan ko lang, sir, nag-meeting sila sa ito sa may yung bagong opisina doon sa may FB. Oh. Fort Victoria. Nag-meeting sila doon, sir. May kasamang 4 na attorney para sa kaso nyo. May dalang maleta. Kakasuhan kayo, sir. May dala silang maleta, wala naman. Wala po. Okay. Okay. Maraming salamat. Pero may communication pa kayo kay Saldico. Wala na, sir. Hindi ba kayo tinawagan at sinabing, hoy, bakit kayo nagdadaldal dyan? Wala naman. Okay. O sige, may sasabihin si sir? Sir, may question ako sa iyo noon. Kasi may nabasa ko at narinig kasi followers mo ako, sir, eh. Ikaw naman. Ikaw naman. Palit kayo doon. Sino ba yung nag-offer sa iyo noon na babayaran ka ng monthly ng ano? Yan. Yung sinabi mo noon sa barangay na ano. Nahatiran nyo rin ng maleta. Lagi nyo hinahatiran ng maleta. Magkakakapit bahay sila doon. So dapat mahatiran na rin ako ng maleta nun. Muntik na, kaya lang hindi ka, lit-lit dun. Paano magiging maleta yung 500? Ikaw sana pag-uusapan din namin ngayon dito. Oo nga, no? Buti na lang, ano? Buti na lang pala, hindi ako pumayag. Kasi dadaan din yung kay Saldico, eh. Tapos kayo rin na magdi-deliver sa akin. Buti na lang pala, hindi ako pumayag, ano? Kung hindi, na-booking pa ako. Eto, may sasabihin si sir. Sir, sabihin ko lang po, sir. Hindi po kami galit kay boss, kay Kong Saldi. At sa kay Tap Gutesa, yung sa kasama namin. Lumabas po kami para suportahan yung mga sinabi nila. At lumabas po kami para mapatunayan na totoo kung ano man yung mga pinagsisiwalat nila. Nakausap niyo na si Salamat Gutesa? Hindi pa? Hindi pa po, eh. Pero may communication kayo, si sir. May communication kayo sa kanya? Wala naman. Sige. Alam nyo, bago tayo magtapos, hingyan ko lang kayo ng isang mensahe para sa ating mga kababayan. Pero gusto kong bigbigay lang sa inyo ng mensahe. Napatuloy nyo lang yan. Dahil sabi nga nila, kahit anong gawin nila sa inyo, nandyan naman po ang Panginoon para protektahan kayo. Truth and justice lang ipaglaban nyo. Dahil yan naman ang sinabi ng Diyos. Ipaglaban nyo yan at siya ang puprotekta sa inyo. At patuloy na hinihingi natin sa ating mga kababayan, alam nyo, mahirap itong laban na ginagawa ng ating mga dating mga sundalo. Kaya patuloy lang natin ipanalangin. Dahil ito hindi lamang laban ng physical realm, but spiritual also. Kaya kailangan natin silang ipanalangin para maprotektahan mula dito sa mga demonyong nakaupo sa ating gobyerno. May mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan bago tayo magtapos? Ay, sir. Sa atin po yung mga armed forces po natin, mga PNP, hindi po kami ang kalaban. O hindi yung korupsyon sa ating Pilipinas. So, ika nga, sinasabi ni ating General Luna, bayan o sarili. Pero, ang nangyayari sa ating bansa, ay patuloy pa rin yung korupsyon. So, hindi ito titigil kung walang mananagot. At sana naman, matuldukan na to kasi kung hindi ito matuldugan, tuloy-tuloy pa rin ito. 2 generations sa mga anak namin, sa mga apo namin, at sa mga pagdaan pa ng ilang taon. So sana, pakiusap po sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga kasama namin sa AFP, sa PNP,
hindi kami ang kalaban. Korupsyon ang kalaban natin para matuldukan, matapos na to. Yun lang po. Maraming salamat. Meron pa po bang gustong magdagdag? May dagdag lang po ako, sir, sa masasabi ko lang sa ating kababayan na sana wag naman nila kaming ibas o sirain tungkol dito sa inilahad namin na tungkol din sa korupsyon at saka sa ibang anomalya sa gobyerno. Dahil sinabi lang din namin kung ano yung totoo dito at ipag-pray ko na rin po sila, pag-pray namin sila na sana mabuksan na yung kanilang kaisipan para sa ikabubuti ng ating bansa na hindi lang puro panira yung sinasabi nila. Yun po yung mga naniniwala din po sa amin. Salamat po sa inyo at makakaasa kayo na ang laban na ito ay hindi na magbabago. Tatapusin na namin ito. At managot ang dapat managot dito. Yun lamang po. Salamat po. Sige sir, meron pa po. Kaya gaya nga sa mga kababayan namin, ang issue dito is hindi ito sa military background namin ang issue. At lalong binababa yung credibility namin at moral namin. Ang issue dito is corruption ng bansang Pilipinas, especially the flood control. Kaya ako ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, lalong-lalo na sa mga taong bayan, na patuloy pa rin silang nananalangin para sa safety ng pamilya namin, security ng pamilya namin, at sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Sige po, ito si sir. Sa taong bayan po, suportahan mo lang po kami. Ituloyin namin yung laban po. Salamat po. Meron pa Ano po. po? Gusto magsalita? Okay na? Okay na. Okay na? Kayo may mensahe kayo bago magtapos? Ikaw muna. Sige, maraming salamat sa inyo mga sir. Kasi kung hindi kayo tumayo, parang nawawala na rin ng pag-asa ang mga ang mga Pilipino. Kaming Banateros, parang nawawala na rin kami ng, alam mo yon, parang kami na lang ba yung lalaban para sa korupsyon? Kami na lang ba yung magsasalita dito sa korupsyon? Pero nung lumabas kayo, para kaming nabunutan ng tinig na, eto, meron pala tayong kakampi, meron pa pala tayong kasama laban dito sa korupsyon. Kaya maraming salamat sa inyo mga sir. Saludo po kami sa inyo. So ngayon, unang-una, kayo po ngayon sa labas, tinuturing kayo mga bayani. Kasi katulad ng sinabi niya, kami po ay naghihintay kung sino ang tatayo para labanan ng korupsyon at nagkataon naman na dumating kayo. So yun po ang pagkakakilala sa inyo ngayon ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo na may mga Pilipino. So gusto lang po namin magpasalamat po sa inyo at nakasuporta kami sa inyo sa adhikain ninyo na matapos at matuldukan ang korupsyon sa Pilipinas para sa ating kinabukasan. Maraming salamat. Ipagdarasal namin kayo. Mag-iingat din po kayo lagi. Nasabi na nilang dalawa Pero seriously, maraming salamat sa inyo at bilib na bilib ang taong bayan sa inyo dahil alam nila sakripisyo yan galing sa inyong pamilya. Mabigat yun. Alam natin yan na posibleng madamay ang pamilya pero kayo'y nanindigan. Ngayong walang naninindigan karamihan sa mga public officials natin. Kaya kayo ang bagong bayani na tinuturing, sir. Yun lang masasabi ko. Saludo po sa inyong lahat, sir. Matatanda ang unang humarap sa publiko ang grupo ng 18 dating sundalo noong Pebrero 20 sa isang press conference sa Club Filipino sa Green Hills. Kinumpirma nila roon ang naunang pahayag ni retired Marine Technical Sergeant Orly Guteza na nagsiwalat tungkol sa umano'y maleta scheme. Si Guteza rin ang naging testigo na ipinresinta ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre 2025, kung saan unang nailahad ang umano'y pagdadala ng mali-maletang pera sa iba't ibang personalidad. Samantala, mariing itinanggi ni COMELEC Chairman George Garcia ang paratang laban sa kanya. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito?
Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.